umuulan na naman. Okay? At makikita natin yung issue pa rin din ng flood control ay walang ibang attributed yan kung hindi sa administrasyon at iba't iba pang mga key personalities pagdating doon sa na-involved dati sa flood control program. So, hindi, pwede nating sabihin na talagang nakatagni dahil walang tuldok, walang katapusan o walang finality yung usapin dito sa flood control scandal or issue na ito na hanggang ngayon nag-aantay pa rin din ng linaw yung taong bayan. So, ito ay maaaring makaapekto pa rin din sa approval at trust rating ng administrasyon o ng mga key personalities ng administrasyon dahil sila ang ehekutibo na maaaring pagdating dito makaapekto doon sa pangkabuuan naman na perception ng ating Vice Presidente during the course of the impeachment trial. So kumbaga, itong mga pangunahing problema na kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, nabanggit mo na nga itong kaliwat ka ng baha, naaalala nila yung flood control scandal kahit na ipagmalaki pa ng gobyernong ito na nag-umpisa daw sa kanila yung pagtugi sa mga korap, nag-umpisa daw sa kanila na mabulgar itong flood control scandal, presyo ng mga bilihin, yung kahirapan, ito yung magmumulto sa gobyerno at kahit na grabe yung pag-uusig dito kay VP, hindi kailanman, halimbawa kung mababawasan man ang VP, hindi kailanman lilipat yun sa kanila kasi etong mga problema na ito rin yung sariling humahatak sa administrasyon na Prof. Tama po kayo dyan, Sir Edmar. Sa kadahilan ng walang konkretong naibigay. With all fairness and to be objective, makikita natin na nagsusumikap naman si Secretary Dizon, ang DPWH, sa talagang pagbusisi. Pero ang alam nyo, ang pinaka-testimony ng lahat ng ito, sa tuwing umuulan, sa tuwing bumabaha, sinisingil tayo palagi nitong buong iskandalong ito. Sapagkat ito ay laging pagpapaalala sa atin na mamulat at namumulat yung taong bayan na kung saan ano ba talaga yung programang nagawa, ano ba talaga yung nangyari, ano ba talaga yung paraan ng kung paano talaga ito ginastos, paano talaga ito ginamit sa kadahilan ng kung ganyan na naging maayos, pwede ba nating sabihin na talagang substandard, sobrang lakas lang ba talaga ng mga baha? Ano yung next step? Ano yung reforma? Yun yung hinahanap natin Otherwise, magiging laging multo lang ito ng administrasyon at patuloy na maapektuhan. To be clear din, Sir Edmar, mahalagang tignan natin na bakit ang tama, ang malaking impact nito pa rin din ay sa administrasyon. Kasi tandaan natin, hindi naman kaparte ang Vice Presidente ng administrasyon. Hindi siya membro ng kabinete, hindi siya nag-handle ng kahit na anong posisyon. So pag tinanong mo talaga doon sa trust at approval rating, maaaring ang response din ng mga tao talagang either neutral o talagang mataas kasi hindi naman attributed ang Vice President doon sa kahit na anong member of the cabinet that would form part and make her part of the administration and holding a particular office in the government. And as far as the Vice President is concerned, opposition siya at independiente siya dito sa administrasyong ito. So, nai-insulate yung ating Vice Presidente because as far as she is concerned, ang kanyang pangunahing hamon ay itong impeachment trial na ito at mapatunayan sa harap ng mga senator judges at ng taong bayan ang kanyang pagiging inosente at tamang paraan na pagpapaliwanag ng lahat ng mga akusasyon sa kanya. Dito naman po sa mga pagkakataon na grabe sila maningil sa pangalawang pangulo. Yes, tama. Sa pangalawang pangulo, hinahanap na sila. Nasaan ang pangalawang pangulo? Nasaan si ganito? Bakit laging nasa labas ng bansa, hindi nagtatrabaho sa Pilipinas? Saglit lang, sabi ko sa sarili ko, ang turing na ba nila kay BP Sara, presidente na ganun na talaga sila grabe maningil nang sa pagkakalam ko,
ang vice presidente, nag-aantay lang naman yan na mamatay ang presidente or ma-incapacitated ang presidente, siya ang papalit. Wala naman siyang napakalaking mandato. In fact, pwede lang siyang mag-request sa executive na, ito yung mga programa ko, which is, kung di ako nagkakamali, 5 na nga lang yata yung programa na pinopondohan na niya. Pero grabe maningil, grabe maghanap. Parang baliktad yata yung hinahanap nila, Prof. Yun nga po yung pinapaliwanag ko kanina, no? Paano ka maniningil at magde-demand sa isang posisyon na kung saan technically, ito yung posisyon na talagang, in so many words, nag-aantay lamang dahil siya yung pupwedeng basically pamalit. Kung hindi mo siya bibigyan ng pondo, unang-una, kung hindi mo siya bibigyan ng posisyon sa gabinete, paano siyang makakakilos sa kanyang opisina? Of course, depende na rin din yan. Marami din nagkukumpara na bakit nung panahon ni Vice President Leni Robredo, kahit ganito lang yung pondo niya, natap niya yung private sector, and so on and so forth. So, depende doon sa paraan. At nakikita naman natin, may mga tulong na ibinibigay ang Office of the Vice President. At kitang-kita din naman natin yung pagbibigay ng libreng sakay, rumuresponde sila sa mga ibang pagkakataon na kaya ng opisina niya. So, i-manage natin yung expectations natin sa kadahilan ng yun yung pinaka-function ng Vice President eh. So, hindi rin din tama yung paraan na singilin at sabihin na anong ginagawa. Ano ang pagtatrabaho yung kanyang ginagawa? To begin with, wala nga siyang function. Hindi siya parte ng administrasyon. So, anong gagawin ng ating ikalawang Pangulo? Pagka halimbawa sabihin niyang tumutulong siya and so on and so forth, ano yun naman yung ibabanat sa kanya? Epal. Anong binabanat sa kanya? Hindi pa presidente, pumupustur na parang presidente. So, yun dumb if you do, dumb if you don't. So, kahit na anong gawin mo, meron at meron pa rin ding talagang masasabi o sasabihin. Baka atat lang talaga siguro sila na maging presidente na ang So, iayon ang ekspektasyon sa sa mga pangyayari talaga. Now, ngayon, dito po sa kasalukuyang administrasyon, ang napansin din po natin po, Prof, yung mga pinuno ng bawat ahensya ng gobyerno, medyo, di ko lang alam kasi gamitin natin yung gamit ng mga witness ng prosecution. Unusual ba ito? Itong pagpapalit na mabilis, tapos marami ang acting. Okay, example natin, yung pinakamabilis na nagpalit. Di ba kakapalit lang kay Ted Herbosa bilang kalihim ng Department of Health? Tapos, after nun, ngayong araw, inanunsyo na nga na papalitan na ulit yung Secretary of Health. Hindi pa uminit yung dahil, di ba, parang na-issue din natin patungkol dun sa casino ba yun? Marami naman nag-speculate na binangga mo kasi yung First Lady kaya natanggal ka agad sa serbisyo, no? 'Di ba? May mga nag-viral na nabangga. Pero pag mga ganito po, puro halos acting Maraming acting. Actually, napuna din ito dati ni Senador Rodante Marcoleta kung di ako nagkakamali. Pag mga ganito din po, nung mga kasi hindi naman talaga na presidente lang yung dapat sisihin mo. Kaya nga merong mga secretary, pero walang walang nagtagal talaga. Unusual ba ito na mabilisan, marami ang mga naitatalaga po? Ano pong masasabi niyo po, Prof? Well, dalawang bagay na natin siya pwedeng tignan, yung pagiging acting is, of course, ito ba ay approach o estilo ng administrasyon dahil acting ka, mas magtatrabaho kang mabuti. 'Di ba? Parang hindi sigurado. Anytime pwede kang matanggal sa pwesto kasi temporary lang talaga siya as per acting. So, ano ba yung dating dyan? Ang dating ba dyan talagang makukumpel silang magtrabaho kasi alam nila na anytime pwede silang palitan. On the other hand, pwede nating sabihin na parang teka muna, medyo nakakababa din ng moral kasi kung may trust and confidence sa akin, bakit hindi ako i-appoint na full at saka dumaan sa proseso talaga na hindi maging acting pero ibigay talaga yung mismong posisyon at hindi on an acting capacity para mas makapagtrabaho ka kasi papaano nag-i-invest ka rin din dyan oras, panahon sa ahensya na ikaw ay itinalaga at higit sa lahat yung reforma na gusto mong gawin
mga programang gusto mong gawin, at kapag ikaw ay natanggal, kahit maganda yung iyong programa o yung mga vision o yung roadmap mo dun sa ahensya na yon, sa isang iglap maaari talaga siyang mapalitan. So it goes both ways. Nakadepende talaga yan ano ba yung approach o estilo ng administrasyon. Pero one way or another, Sir Edmar, may impact o may epekto ito doon sa mismong na italagang acting capacity. Depende rin din kung ano ba yung magiging pagtingin niya rito, kung gagalingan niya, pagbubutihan niya, o yun, may reservation siya na tamang trabaho lang kasi anytime pwede kung tanggalin.